Ang White Lady sa Tulay. Sa isang malayong bayan na napapaligiran ng makukulimlim na bundok at makapal na kagubatan, may isang misteryosong kwentong madalas banggitin ng mga matatanda sa kanilang mga kwentuhan tuwing gabi. Ito ang kwento ng White Lady, isang multo na sinasabing nakikita sa mga madilim na kanto, sa mga sapa, o sa gitna ng kagubatan. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng takot, pagmamahal, at maging pagsisi sa mga taong nasaksihan ang kanyang anyo. Noong unang panahon, may isang magandang dalagang tinatawag na Maria Clara, na kilala sa kanyang maputing balat at mahabang buhok na parang seda. Siya ay anak ng isang mayamang pamilya sa bayan, at dahil sa kanyang kabaitan at kagandahan, marami siyang tagahanga. Ngunit si Maria ay may isang lihim, mahigpit siyang pinagbabawalan ng kanyang ama na makipagrelasyon sa mga karaniwang tao, lalo na sa mga mahihirap. Sa kabila nito, si Maria ay nagkaroon ng lihim na relasyon kasama si Juan, isang simpleng mangingisda na kilala sa kanyang kabutihan at katapatan. Ang kanilang pag-ibig ay nagbunga ng isang malaking lihim, si Maria ay nagdadalang tao. Natakot siyang sabihin ito sa kanyang ama, dahil alam niyang hindi ito tatanggapin. Kaya't ipinagpatuloy niya ang kanyang pangarap na makasama si Juan at simulan ng isang bagong buhay malayo sa kanilang bayan. Isang gabi, habang papunta sila sa lugar kung saan sila magtatago, nahuli sila ng ama ni Maria. Sa sobrang galit, hinabol niya sila hanggang sa isang matarik na tulay sa tabi ng ilog. Sa gitna ng sigawan at away, nadulas si Maria at nahulog sa ilog. Hindi na siya nakita pa muli. Si Juan naman ay nasugatan at napatalsik sa bayan, naiwan ang kanyang puso na puno ng pagsisisi. Usap-usapan ng mga tao sa bayan nang marinig ang nangyari kay Maria. Sinabi ng kanyang ama na siya ay namatay dahil sa isang aksidente, ngunit maraming naniniwala na siya ay pinatay ng sariling ama upang maprotektahan ang reputasyon ng pamilya. Mula noon, ang bahay nila Maria ay naging tahimik, at ang kanyang kwarto ay hindi na binubuksan. Ilang taon ang lumipas, at maraming mga tao ang nagsimulang magkwento tungkol sa isang babaeng nakikita sa gabi. Isang puting damit ang suot nito, at ang kanyang buhok ay mahaba, tila galing sa ilog. Madalas siyang nakikita sa tulay kung saan siya nahulog, o sa mga madilim na daanan sa bayan. Ang kanyang anyo ay isang buntis at nagdadala ng malalim na lungkot, at takot sa sinumang nakakakita sa kanya. May isang grupo ng mga kabataan na nagdesisyon na subukan ang kanilang lakas ng loob at puntahan ang tulay kung saan sinasabing madalas makita ang White Lady. Habang sila ay naglalakad sa dilim, bigla silang nakarinig ng malungkot na awit mula sa kagubatan. Nang tingnan nila ang pinanggalingan ng tunog, nakita nila ang isang puting anino na nakatayo sa gitna ng tulay. Nagmadali silang tumakbo, papalayo sa tulay. Ang iba sa kanila ay nadulas at sugatan. Isang araw, may isang matandang babae na nagtitinda ng bulaklak sa simbahan ang nakatanggap ng isang liham. Walang nakalagay kung sino ang sumulat ng liham, pero sa loob nito ay may mensahe na nagsasabi, "Ako si Maria, baka mapatay na nila ako, at wala din akong kalayaan. Nakulong ako sa mundong ito dahil sa pagsisisi at galit. Hinahanap ko si Juan, ang tanging nagmahal sa akin ng totoo. Kung may nakakaalam sa kanya, pakisabi na patawarin niya ako. Gusto ko nang makapagpahinga." Nang basahin ng matanda ang liham, bigla siyang namangha, sapagkat kilala niya ang pangalan ni Maria mula sa mga kwentong binasa niya noong bata pa siya. Ipinamahagi niya ang liham sa buong bayan, at maraming tao ang nagsimulang mag-alala. Ano ba talaga ang nangyari kay Maria? Bakit siya nananatili?
Matapos ang ilang taon, may isang matandang lalaki na dumating sa bayan. Siya ay si Juan, ang dating kasintahan ni Maria. Nagbalik siya para hanapin ang kanyang mahal, na kalaunan ay nalaman niyang namatay na. Sa gabing iyon, pumunta siya sa tulay kung saan sinasabing madalas makita ang White Lady. Doon, nakita niya ang isang puting anino na lumalapit sa kanya. Hindi siya tumakbo, sa halip, inilahad niya ang kanyang mga kamay at sinabi, "Maria, narito na ako, patawarin mo ako." Biglang naglaho ang puting anino, at sa ere ng hangin, narinig niya ang mahinang boses na nagsasabi, "Salamat, Juan, ngayon ko lang naramdaman ang kapayapaan." Mula noon, wala nang ulit na mga ulat tungkol sa White Lady. Ang kanyang kaluluwa ay pumunta na sa langit at ang bayan ay nagkaroon muli ng katahimikan. Ang kwento ng White Lady ay hindi lamang tungkol sa takot, kundi patungkol sa mga emosyon na hindi natatapos, ang pagsisisi, ang pag-ibig, at ang paghahanap ng kapayapaan. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga lihim at galit ay maaaring magdulot ng malalim na epekto, hindi lamang sa ating sarili kundi pati na rin sa iba. At minsan, ang tanging paraan para makamit ang kapayapaan ay ang patawarin ang ating sarili at ang iba. Huling mensahe, huwag nating hayaang ang mga lihim at pagsisisi ay manatili sa ating puso. Hanapin natin ang kapayapaan, kahit na paano man ito. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel, at huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.